Magandang umaga po, Pastor. Sa biyaya po ng Panginoon, ito po, kahit matanda na, ipatuloy pa rin. Kahit may mga nasakit ng kasukasuan, ay patuloy pa rin. 65 na po ako. Pastor, ililibre ko kayo sa birthday niya. Purihin po ang Panginoon. Opo. Kami masaya na kayo yung mga puntahan. Kayo po yung nandito. Opo. Alam po na para sa ating 75th anniversary. Okay po. At salamat po, Pastor, sa oportunidad na ito na ako'y makabilang sa inyong mga planong ganyan na unfiltered Unfiltered stories. stories. Opo. Yeah. Dahil po privilege po talaga yan. Yeah. Siyempre kayo ang nakatoka dyan, kaya talagang salamat po. Purihin po ang Panginoon dahil 75 years na ang church. Yes po, yes po. Kapag naalala nyo na isang 75 years na ang church, ano po ang pumapasok sa isip? Karami po, Pastor. Dahil bagaman po hindi ako dito pinanganak, sa Mindanao po ako pinanganak. Dahil ang aking ina ay sa Mindanao, ang aking amay dito, ay may panahon po na kami nasa Mindanao, may panahon na nandito. Pero talaga pong plinano ng Panginoon na kami tumigil na dito bumalik dito sa Batangas at para magamit sa mga gawain ng Panginoon. Yun po. Babalikan po from kayo po ay naging part. Ano po bang kayo kung naalala niyo po naging part? Kung tutuusin po, Pastor, dahil nga sabi ko sa inyo, kami galing sa Mindanao, doon ako pinanganak, tapos bumalik kami dito, pinanganak yung kapatid ko si Joel, bumalik uli kami doon, dahil ang akala ng aking ama ay doon na rin siya maninirahan, doon pinanganak yung kapatid ko si Joseph. Subalit hindi po yun ang plano ng Panginoon eh. Dinala po uli kami dito sa Batangas at dito na po talaga kami tumigil. Yun po ay sabihin natin 65 po kasi yung huling punta namin doon sa Mindanao. Yun po ay grade 3 ako. Hindi ko po matandaan ang year. Basta po nung nag-grade 1 ako, yun tama nga. Nung nag-grade 1 ako, dito na po kami nalagi. And then hanggang grade 4 po ako dito. Tumigil po kami dito. Kaso nga po, ang plano nga ng Panginoon ay iba, dinala kami sa Marikina. Yun. Pero doon po sa time na yun na grade 1 hanggang grade 4 ako, marami po akong alaala dito So grade 1 sa pa simbahan. lang, naging part na po kayo ng church? Opo. Parang Mga 65, 66, ganun po. 65. Kasi po yung time na yun, 65, 60, 67, yun po ay naglalaro sa ganung taon. Naalaala ko po na nagkaroon dito ng first SIBFK conference. Opo. nasaksihan nyo ang first SIB. Mga alaala ko lang po dahil yun po ay nangyari doon sa likod ng Mamay Inte. Yung ngayon po ay bahay ng Ma'am Kulit. Doon po yung dinausan ng conference doon po sa likod na yun. Opo. Dahil nung hindi naman lahat nasaksi ng time na yun, kung babalikan mo po. Kasi kayo po yung nandito, interviewin ko yung personally. Siyempre part po na kayo po yung anak ng isa sa mga nag-umpisa ng gawain. Okay po. Which is tatay ito. Opo. Yun nga pong time na yun, marami pong mga kwento ang aking ama. Bagaman kwento, hindi talaga dokumento. Pero dun sa mga kwentuhang iyon, siyempre nagkakakwentuhan kami ng aking ama kung paano na itatag yan na mula nga doon sa ibaba na umakyat na dito. Dahil siyempre, hindi natin maiwasan yan sa gawain ng Panginoon dahil para lumawak nga ang gawain ng Panginoon. So, yun nga po, sa Mamay Inong, sa tapat ng bahay namin, doon po muna nagdaos. Tapos ang kanilang na-consider, saan kaya itatayo kung magkakaroon tayo ng bahay-simbahan? Di, sabi ko sa aking ama,
Dad, bakit po doon ninyo naisip na magdaos? Sabi niya, kasi kaya gusto namin yun. Yung lugar na yun ay mataas. Maganda talaga na makikita mo ang bahay ng Panginoon nasa mataas na lugar. Kaya sabi ko, nakakatuwa naman. Yun po ang kanyang sinabi. Yes po, yan na po. Na dating Inikbulan Fundamental Baptist Church. IFBC. Opo. Na ngayon naman po, kaya ang alaman ko Inikbulan Fundamental Baptist Bible Church dahil nga po doon sa sect na naming, opo, kaya nagkaroon na ng gayon. Ayun. Grabe, talagang detalyado. Dapat pala nung una pa kayo na... Okay lang po yun, okay lang po. Na. Pero nung kung maaalala nyo po, nung mga panahon na yun, syempre kasama nyo ang inyong lalo na Opo. yung father na Opo. naging sa No, yung time pa pong iyon, Pastor, yung time pa pong iyon na ang aking ama ay hindi pa kami nananatili dito dahil po nung kami maliliit, ang aking pong ama, ang Chupilo, ang David na Dennis sa Gonda, ang hindi ko po matandaan ko ang David yung sa Ilaya. At saka po sino pa ba? Ang Attorney Castillo, sila po ng aking mga ama ay pumupunta sa part ng Bisaya at Mindanao, kaya doon nakita ng tatay ko, ang nanay ko. Doon po sila yung naglalako. Naglalako ng hindi lamang kulambo, sari-sari po. At ang akin pong natatandaan, dahil po ang kanilang uwi ay tuwing Disyembre kaya isang beses lang sa isang taon ang nakakasama namin. Malibang kung may mga emergency. Siyempre, ang koneksyon noon, magsusulat. Bago matanggap ang sulat, bago pa makarating, yung ganun. Unless na mayroong telegraphic transfer na sinasabi nilang RCPI, saka malalaman na gayon. So doon po, bagaman sila'y naandun sa Cotabato, kung saan mang lugar, nagdadaos din po sila ng Bible study. At sila po ay papahayag din ng salita ng Panginoon. Ibig sabihin po, nung mga panahon na yun, hindi pa talaga, sabihin na natin, naging active physically si Tatay Yes po. sa church. Yes po, kaya yung mga So, time paano pong yun, Pag nandun sila, kayo po, dito tuloy nga pa rin po po kami. sa Opo, diyan na po. Pero yung mga time pong yun, ang natatandaan ko, ang mga namamahala ay ang Mamay Inte, Vicente, yung tatay ng attorney, ang Mamay Tulme, at saka yung mga iba pa. Nariyan po ang mga Kamagning, ang mga doon sa Ilaya, yung pamilya ng mga Amuraw, marami po sila diyan. Kaya sila po ang nagtutulong-tulong sa pangunguna ng pastor. Ang pastor Angkahan po ang natatandaan ko na pinipingot lagi ang aming tenga. Tapos ay ang pastor Lamitar. Yan ang po. pastor po, siya po ba maaari po masabi natin siya ang unang naging pastor? Hindi po, ang pastor Bisco po. Isko talaga. Opo, Which is, mahigpit talaga po yun. ibig sabihin po, kasi na-interview na rin po namin ng Joe. Opo, Sino. opo. Ang pastor nila ay pastor Ang pastor Bisco pa po, na sila ay nagkakaroon pa ng evangelistic meeting sa Durungaw. Kaya yun po ang unang apo. Nung time na yun, hindi pa ganun kaano ang aking ama sa paglalako. Dahil dito pa lang sila naglalako sa wala paligid. pang physical church that time. Nung pastor po sila. Hindi ko po matandaan dahil po nung dumating ang aking ina dito na hindi pa naman ako tao, o kung tao naman ako, ang sabi po niya, nung ipinatayo ang simbahang iyan, silang mga babae, kung mga bata, tulong-tulong po sila ng pagtayo ng simbahang iyan. Sila nag-aakot ng lupa. Opo, gayon nga po. Dapat yung mga nanay kasi Ayun nga po. mga lola gusto talaga silang atin. Yung mga bata noon. Mga bata. Oo. And then nung panahon po na yun, syempre, very, kumbaga kung babalikan natin, nostalgic. Ano po ang hindi nyo makakalimutan together with your father or sa personal nyo po na memories po sa church na kapag babalikan nyo ngayon ay mapapangiti na lang kayo or masayang alaala naman? Marami po akong naaalaala nun.
Subalit, meron pong isang programa ang simbahan na kahit maliit pa ako ay nakasali ako. Kaya nga po itong programang ito ay talagang dapat na laging programa ng simbahan na yun po ay Sunday School. Yung pong Sunday School na yun, di kasama nga ang mga atisani, ng mga teacher, kung sino pa ang mga teacher diyan. Nagkaroon po ang programa under sa Pastor Lamitar na kada linggo magbibigay siya ng memory verse. So yung memory verse na yon, kung pasimula man yung January hanggang December, yun po yung contest. Sino pong kahit contest, mga bata, kahit sino po, kahit mga professional. Nakakalabang ko pa nga ang mga mamilagan, yung iba pang mga young people, opo. Bagaman hindi lagi din ang mamilagan pag nagbabakasyon lang. So yung iba. Ngayon po, dun sa memory verse contest na yon, kung sino po yung pinakamarami na nasa ulo, yung time ng December yun ang doon malalaman. Talagang ito po yung niloob din siguro ng Panginoon na ako ang nanalo. Halos lahat ay hindi ko po matandaan ko, ako ay grade 3 noon. Tapos po ang naging prize ko noon ay tablecloth, na andyan pa rin po yung tablecloth. Sayang hindi ko na ipakita. Hindi ko akalain po na ganito nga eh. Pero buhay pa po iyon, yung tablecloth na yun. Nakakatuwa. Kaya ang punto naman po nito, yung pag memorize ng verses, katulad ako, ngayong matanda na ako, yung mga nagdaang panahon, kapag may problema, kapag may yung mga verses na yun, instant na pumapasok kasi nga po yung time na yun na bata ka pa, kahit kailan hindi na yun mawawala sa isipan mo. Kaya nga sana yung mga bata talagang i-encourage na laging mag-memorize dahil hanggang paglaki nila talagang matatandaan nila yun. Kasi yun sa talagang hindi ko po hindi ko po makakalimutan. Very tunay na napakabuti po ng Panginoon kasi may naparinig ang storya ni nagaling po sa Apo. talagang saksi, witness kung gano'n naging kabuti ang Panginoon. Opo. Bagaman po kami ay nalipat sa Marikina. Dahil po nung kami nalipat naman sa Marikina, yung time naman po yun, na nais ko po naman pong alalahanin ito. Ito pong ibigay itong verse na ito sa Matthew 28 ba yun? 19 and 20. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Ito po ay nagkaroon din sa katuparan sa iglesyang yan. Bakit po? Dahil nga po, sabi ko sa inyo, nung nakatapos na ako ng grade 4, grade 5 na ako, ang mga ama ko at ang ibang diakono nagsimula na pong nag-migrate, umalis na. Katulad ng ama ko, nagpunta kami ng Marikina. Ang mga Tsupilo, nagpunta ng Pasig. Ang mga Tsupanoy, ang mga sunod-sunod na yan, ang mga Manong Ino, ang mga mag-anak ng mga anak ng Tatay Bina, lahat po inaroon na. Tapos ang mga Kastilyo sa Quezon City. Sa madalit sabi po, yung time na yun, ginamit po ng Panginoon ang mga diakonong ito o kanyang mga anak na magsimula din ng gawain doon sa Metro Manila. Tanong lang po ito Opo. Makakonsider ba natin na parang yung part ng inikulan sa mga gawain? Opo, kahit dahil po ang aking ama ay naging dikon ng Marikina. Nung sila Pastor Benning, sila Pastor Lubaton, sila nangunguna ng gawain doon, naging kabalikat. Katulad din sa kila Tsupilo, ang pastor noon ay ang Pastor Ed Pao. Pero ito po, wala pa pong church noon o may church na? Dito po. Hindi, sa Marikina po. Yung sa Marikina po ay nagkaroon, may katuwang naman po ang mga, ibig sabihin ang pabwe. Nag-start po yung church ng Marikina. Naandun na po. Naandun na po. Opo, naandun na. So, nung pumunta po ang mga tatay doon, ay naging kabahagi na. Naging kabahagi lang sila. Pero Opo. yung pagtayo ng church Opo. ay nandun na siya. Opo. Gayon din po sa Pasig, hindi ko po alam kung yun ay naroon na o ang mga Tsupilo ang tumulong doon dahil sila Pastor Ed Pao naman ang naandun.
Gayon din doon sa home site sa Quezon City, hindi ko po alam kung yun ay naroon na o sila tsuhuan ang mga nanguna doon. Opo. Sana malaman natin. Napakabuti ng Panginoon. Yes po. At yung binasa nyo, Yun nga Great po eh. Commission Yun po talaga. Yun ang At yun po ang ano ng simbahan natin, na maghayo, katulad ngayon, yung paghahayo. Pero hindi lang po yun ang paghahayo ng simbahan dahil marami rin po katulad sa San Luis, sa Banuyo, sa Talaibon. Si Pastor Mando na naging kabahagi sa Talaibon. Tapos diyan sa Muson na nag-ano na. Kaya talaga pong ang gawain ng Panginoon sa magitan ng inikbulan ay ganun pong pinagpapala. Ano lang po, kasi nung interview po namin ng mga ay hindi talaga may iwasan din na yun, gaya nila Pastor nila Pastor Opo. nababanggit nila ang pangalan nila tatay. Opo. Ang Panginoon po, gaya nga ng sabi ko sa inyo, ang tahanang ito'y open sa mga manggagawa o sa gawain ng Panginoon. Kasi po ang bahay na ito, nung una po, dahil wala namang parsonage, wala namang ibang mga ano, usually po ang mga pastor ay dito napunta. Katulad po ng mga pastor Gospel Catanos, Shim, katulad po ng mga pastor Disagon, dito po sila natigil. Sila Pastor Collado, kung sino-sino pa, at lalo na sila Pastor Tonsfield, si Pastor T. Siyempre, ang nanay ko kasi mahilig kaya pag may mga bisitang ganyan, di maghahanda ng pagkain. Tuwan-tuwa naman kami kasi siyempre ihahanda niya mga bola-bola, salad, ganyan. Kaya lahat ng mga dito napunta. Kaya nakakatuwa. Yes po. Talaga kasi Yun po talaga. Pero hindi lang din naman po sa amin. Katulad sa bahay ng mga Tsupilo, ang katulad ng nung huli-huli na sa bahay ng mga Ninang Helen, dahil po nanggaling sila ng Pasig, bumalik na dito. Kaya sa mga Ninang Helen, yun po ang mga ministry ng ating simbahan. Marami pa po, marami pa. Yun po, yung naging impact po ng church o ng IFBBC or IFBC noon sa buhay niyo po personal and kay Tatay Ito. Sa family po. Sa buong family, Opo. Naging impact niya. Opo. Ang Panginoon po ay mabuti. Ang aking pong ama, nakitaan ko po talaga yan ng talagang kanyang paninindigan, pag-hold sa truth, at higit sa lahat, pag-i-spread ng gospel na kahit sino pang mga tao ang kanyang makausap, kaya yan ay sa mababa o kaya yan ay mga teacher o kung ano mang profession, ay kanya pong laging binabahanggihan na ng salita ng Panginoon. At through sa kanyang life po, natuto rin po ako na katulad ng pagbabasa. Mahilig po ang aking ama sa pagbabasa, kaya ang libro ng aking ama ay talagang ginagamit talaga niya. And then, naalaala ko po yung kwento niya na nung sila ay nanggaling sa Mindanao, umuwi na dito, Pasko po yun, di nakasakay sa eroplano. Yun po talaga isang pagsubok dahil nasa eroplano po sila. Talagang sila ay muntik ng bumagsak. Tapos ngayon, mag-crash. Ngayon lahat daw ng mga naandun sa pasahero nagsasalita o nagdadasal kung kani-kanino na. Pero ang mga ama ko, yung time na yun na mga Tsupilo, mga kasama niya nun, talagang nanindigan na talagang Panginoon. Pero alam niyo po yung pangyayari pa lang yun, di sila Pastor Batayola napunta rin dito. Dahil po sila Pastor Batayola, sila po ay yung mga nagka-cast out ng demons. Isa po sa kanilang naikwento ng pagka-cast out ng demon na sinasabi ng nakausap na itong Inikbulan Church na ito ay talagang hindi magtatagumpay at sisirain. In the name of the Lord Jesus. Sisirain po. Pero sa biyaya ng Panginoon, yung time na yun, dahil sila yung mga deacon nga na na nangunguna, nakita naman po natin kung gaanong pagsubok ang nangyari sa ng Panginoon na hanggang 75 ngayon nananatili. Kaya sabi ko nga po, yung time na yun talaga ang Panginoon ay Panginoon yesterday, today, and forever. Opo, kaya yun po ang aking pinanghahawakan. Kaya
Kaya sabi ko, kahit pa anong mangyari, kahit pa, ay yung time pa po rin yun na dumating ang pagsubok sa simbahan na kakaunti lang halos. At ang aking ang ama ay galing Marikina, pumupunta rito tuwing weekend para, at saka ang Chupilo, na nabansagan pa nga sila na, ano yun, mga nagpapastor-pastoran. Pero sa biyaya po ng Panginoon, nagpatuloy po hanggang ngayon. Grabe, no? Opo. So, nasaksihan niyo po ang ups and downs Yes po. ng iglesia. Yes po. At tunay na mabuti ang Panginoon. Yes po, sa totoo lang. 75 years, hindi biro. At kung magwa 100 years pa, although ang sabi nga doon sa mga computation, by 30, 50, hindi natin alam. Dahil ang Panginoon, anytime, up 10 years from now, hindi natin alam kung anong pagdating niya. Kaya, anyway, patuloy dahil nasa solid rock tayo. Kung i-describe niyo po ang Tinigbulan Fundamental Baptist Church, IFBC, sa isang salita, ano po ang pwede ninyong ma-describe sa kanya sa isang salita? Isang salita. Praise kasi sana eh. Okay na po kung praise. Kung praise. Paano nga ba ito? Paano ko maano ito? Na nananatili sa biyaya ng Diyos. Yeah. Sa biyaya ng Diyos. Grabe kasi kami, lahat ng gusto ko lang kung malaman ninyo, lahat ng binanggit ninyong pangalan ay hindi ko nakilala. Ang mga Pastor Batayola, yung magkakapatid ng Pastor Batayola. Kaya po nung kami nasa Marikina, sila Pastor Batayola pumupunta rin sa Marikina. Pag nasa Metro Manila, sa amin natigil. Ganyan po sila. Yung mga dignadisi. Mga dignadisi. Kasi usually po, yung time na yun, kaya maraming pastor ako natatandaan at nakilala. Dahil ang mga young people po dito, naging student ng BBSI noon. Katulad ng mga Atiglo, sa mga Atiminda, yan, at iba pa dito na ano. Ngayon, yung mga kaklase nila, dahil mga nasa Batanes, nasa Bukidnon, nasa ibang lugar, dito sila usually na pumupunta at dito sila nagbabakasyon. Either Pasko or yung break nila. Pumasok na po ba kayo ng Opo. university? Opo. Graduate po kayo? Opo. Graduate po kayo? Sa pamamagitan po ni Jean Ebersol ng foundation sa tulong ng Panginoon. Kaya po ako. Ng Jean Ebersol. Kaya napakabuti yung mga iba na po yung meron po kasi kilala na scholarship hanggang ngayon na nagsusupport pa rin sa mga Thomas, R.C. Thomas, ganyan. Meron Mga bago na po ngayon ng iba. Opo Opo. Meron po din pangalan yun. Pero yun po, kaya ko naman po nasabi na yun nga, hindi ko na kilala Opo. or ano man, ay kahit anong mangyari, Yes. kahit na sa past man yan, o sa Opo. future man yan, Opo. nangyari, ay hindi natin maalis. Kita-kita ko sa mata ninyo yun na mahal ng church. Ayun ako po. Mahal na Pastor, mahal. kahit po sabihin na, kasi po sa Marikina po ako nakatanggap, nakakilala sa Panginoon. At sa Marikina din po ako na-baptisan. Dahil yun nga po ang consider ko na home church kasi doon ako nakakilala at na-baptisan. Pero ito pong Inikbulan, iba po kasi ito. Iba po ang usapan dito sa Inikbulan. Bagaman hindi ako taga Inikbulan at taga Mindanao ako. Pero yung mga ala-alang yun po ang nagpapatibay sa akin. Isa pala sa nagpapatibay sa akin. Kaya we are so blessed na makausap kayo. Ako personally, kapag nakikita ko kayo, hindi nyo lang alam bilang manggagawa kayo, bata noon, nakikita ko na kayo, naalala ko pa. Hindi ko alam kung unang birthday yun nila or kung ano man. Basta nakikita ko na kayo sa church. Ngayon, pagpapala kayo sa buhay ko, personally. Pero sa iglesia, alam ko pagpapala kayo sa iglesia. Kasi nung bata ako, natatanda ko kayo yung mga tao na ginamit ng Panginoon upang mag-grow, hindi manatiling mababa ang spiritualidad yung mga tanong ninyo,
kapag may meeting, may mga suggestion, nakikita ko yan nung bata ako. And pinupuri ko, hindi ko kayo pinupuri ko ang Panginoon. Opo, to God be the glory. Talagang, Basta po, Pastor, yung time ng pag-uusap natin yun, na sinasabihan ko kayo na pinapaalala, Pastor, di kayo ay graduate na at magpapastor, ganito. Sana hindi nyo nakakalimutan yon. Hindi po, kaya ako, totoo lang, ang prayer ko talaga ay, syempre, makasama kayo sa paglilingkod. Minsan mga dali ng Panginoon. Yes po, totoo po Ay, yun. sa kalooban na ng Panginoon. Yes, Pero ang prayer ko po talaga, ang prayer po ng church, sa totoo lang po, siyempre makasama kayo sa church talaga. Opo, totoo po Nababanggit ko yun. sa Panginoon ang pasasalamat ko sa buhay ninyo. And I'm so thankful and blessed. Kaya nga po nung sinabi ni Kuya Gaston na ma-interview kayo, yun agad ang pumasok sa isip ko. Lagi Salamat naman yun ang po. binabanggit ni ate ko nung time na Salamat po. pagbata pa kami kasi hindi naman kami tubudin dito. Opo nga. Yun. Kami po ay dinala lang din ng Panginoon Opo. dito at sa biyaya ng Panginoon ginagamit ngayon. Yes nga po. And I'm praying na yun yung makasama ulit kayo sa gawain. Opo. Ganito. Pero Ang ways po kasi ng Panginoon ay iba. unlimited. Limitless. Hindi po natin masasabi dahil kung anong gusto niya, basta isinuko natin ang buhay natin sa Kanya, ibe-break niya tayo at hahayaan niya tayo na magpatuloy at gamitin sa Kanyang kaluwalhati hanggang sa siya'y dumating. Yun nga po. Opo. Kaya, Pwede ka po ako magbigay ng life verse? Opo, pwede po bang gusto po namin Ari po ang bago po matapos ay ari po ang aking iiwanang life verse. Acts 20:24. But none of these things moved me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. To God be the glory. So, in behalf po ng aking ama, si Pedro at si Josie, ang pamilya niya, si Joel, si Joseph, si Joel na at ang pamilya niya, ang mga apo, si Joseph at ang pamilya niya, ay nagpupuri at nagpapasalamat kami sa Panginoon sapagkat ang kanyang biyaya ay tunay. Hindi lang sa amin, kung hindi sa ibang pamilya. Alaman ko po yun. Last day na po, or siguro ilan na lang po. Opo. Some encouragement po sa nagpapatuloy ng mga miyembro pa rin. Maski part pa rin. Kayo ay part pa rin Opo. ng iglesia ng Inigbulan. Encouragement po sa mga magdadaan po panahon o pagsulit man po. Opo. Sa encouragement po. Ang sa akin po ay bloom where you are planted. Kung saan man tayo dalhin ng Panginoon, kung saan man tayo ilagay ng Panginoon, hayaan natin ang Panginoon na siya ang gumawa sa buhay natin. At makultivate ng Panginoon nang sa ganun tayo ay yumabong, mag-grow at magpatuloy sa Kanya. Kaya sa mga iiwanan ko na paalaala sa mga young people, sa matatanda, kahit anong unos, kahit anong bagyo, tayo ay mag-cling sa salita ng Panginoon. Doon lang po tayo hahawak sa salita ng Panginoon at manalangin tayo. At ang Panginoon ay ipapakita sa atin ang kanyang kabutihan. Meron po akong ilang picture na gusto ipakita sa inyo. Siguro ay tatlo lang po ito. Ano po ang naaalala niyo pag nakikita niyo po ito? Okay. Mga picture? Abangan naman! Nakakatuwa! Ito po kasi ang alaala ng Mamay Lazaro at Nanay Marta. Ito pong pamilyang ito. Kaya nagpapatuloy. Bagaman sabi ko sa aking ama, Dad, sila Lolo Lazaro, at sila Nanay Marta, yung gay nakarinig ng salita ng Panginoon. Kasi po nung una, bago man magkaroon ng baptist dito, nagkaroon po ng yung sa Presbyterian. Yun po ang unang nagdala dito. Yung mga Amerikano, diga po yung mga Amerikano sa World War II,
ay yung mga Amerikano yung sa World War II, may mga naiwan dito na siya yung nagtatayo ng school, nagtatayo ng simbahan. So karamihan doon yata ay Presbyterian. So sila ang nagdala ng salita ng Panginoon. Kaya hindi ko po alam kung ang Lolo Lazaro o ang Lola Marta ay nakarinig kung ano man. Pero ito pong legacy ng na ari nga pong mga are, ay siya ay nagpapatuloy. Eh, mga ilagan po ito. Mga ilagan. Pero pag po yan, pwede niyo po isa kaliwa po. Ay, ari, ano po eh? Nakakatuwa. Hearts Day po eh yun. Hearts Day po. Bata pa sila. Nakakatuwa. Meron ba po? Isa pa. Sige pa. Ay, nakakatuwa. Pastor, ari po ay yung programa ng simbahan na pinagdadausan ng baptismal. Yung pag nagbabaptismal, although may babaptismal doon sa San Luis, gayan, syempre kasama na doon ang pagpipiknik, kaya kami masaya. Ngayon, ari pala yung aking mga pamangkin. Ito pong mga pamangkin kong ito, ganun din pong kalapit ang puso nila dito sa Inikbulan. Dahil po nung maliliit, talaga pong ng kanilang lolo na laging pumunta dito para yung ugat ay talagang hindi maaalis dito. So, kaya hanggang ngayon, ganito ang mga bata dito sa pagmamahal sa Inikbulan. Ay, nakakatuwa. Si Linlin, nakapus pa. Si Grace, si Joy, si James, at saka si Joshua, karga-karga ng kanyang lola. Salamat po sa Panginoon. Salamat po. Salamat po sa, ilan na lang po, kung, medyo pahuli na po. Message po, if, someday, makasalubong nyo ang, huwag naman po, pero kung kailan po ang kalooban ng Panginoon, someday makasalubong ang tatagitong sa langit. Ano po ang sasabihin niyo sa Kanya? Dad, Panginoon lang po ang nagsasabi nun. Although, Dad, well done, thou good and faithful servant. Kasi nakita niyo. Talaga pong inanunat niya talaga na ang kanyang legacy, ang legacy po ay either sa mga apo, o kung tree, o kung sulat, kung ano man. Pero sa apo o sa mga anak niya ay iniwan. Kaya, salamat po. At nagpapatuloy po ang inyong legacy sa pamamagitan ng mga anak at ng mga apo. At magpapatuloy pa. To God be the glory. Ang pamilya po, at saka ang akin din pong ina. Dahil ang akin pong ina, alam naman po ninyo yan, para po yung politician. Kung sino pong dumaan dyan, sasabihin, magkape, kain dito. Gayon na lang siya, kakaway. Kaya, ayun, salamat po sa kanila. Kaya, purihin po ang Panginoon. Lastly po, dahil nakapag-ganito po kayo, pwede po bang pakibati ng Happy 75th Anniversary Inikbulan Fundamental Baptist Church? Okay. So, in behalf po ng pamilya ni Idong at saka ni Josie, I would like to greet the IFBBC. Happy 75th Anniversary! Naway pagpalain at patuloy pa kayong pangunahan ng Panginoon sa mga programa at sa mga gawain. To God be all the glory. Thank you so much po. Salamat din po. Thank you so much po.